1 Peter chapter 3, verses 15 to 18. 1 Peter chapter 3, verses 15 to 18. Ito po ay apat na talata, no, na ating babasahin. And please, habang ating pong babasahin po ang mga talatang ito, ay hilingin po natin, no, na ang banal na Espiritu ay siyang mangusap po sa ating kalagitnaan. So, ating pong i-share yung ating mga Bible, no, sa ating pong mga bisita. You have your Bible? So, the Bible says, ako na lamang po magbabasa mga kapatid at sundan niyo po sa inyong mga Biblia. Ito po, sabi ng salita ng Diyos sa verse 15, the Bible says, But sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you, with, take note of this, with meekness and fear, having a good conscience, that whereas they speak evil of you as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. For it is better, if the will of God be so, that if ye suffer, that ye suffer for well-doing than for evil-doing. For Christ also hath once suffered for sins, the unjust for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. O Diyos, kami ay nagpupuri sa iyo at patuloy na ikaw ay aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. O Diyos, salamat sa kalayaang ito, pribilehiyo na ibinigay mo sa amin upang muli, O Diyos, ay makapag-aral ng iyong mga salita. We pray, Lord, for your Holy Spirit to guide us today, and we pray na patuloy, Diyos, na kami ay pagkaluban ng pangunawa, ng karunungan, upang aming lubos, O Diyos, na matutunan ang iyong mga salita. At ito'y gagamitin namin sa aming pong patuloy na pagmiministeryo sa gawain. Muli, Diyos, siling po namin ang katagumpayan ng pananambahan at ng aming pong pag-aaral na yung salita. And Lord, please, today, na patuloy niyo pong suwayin ang lahat at lalang gawa ng kaaway, Panginoon. Wala po, Diyos, na makapagbigay ng distraction sa aming kalagitnaan. Salamat o Diyos, at muli ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na siyang aming tagapagligtas. Amen and Amen. You may be seated. At salamat dahil mayroong salita ng Diyos. Kung saan ay patuloy na nagbibigay po sa atin ng pag-asa, amen, ng kalakasan, no, sa atin bilang mga hinirang ng Diyos. At ngayong umagang ito ay makita po natin this scriptures, this passage is about Christian conduct. No? But anyway, the title of our message in this morning is about the reason of your hope. Again, the reason of your hope. Sa Tagalog, ika nga ay yung dahilan ng iyong pag-asa. Sino ba ang dahilan ng ating pag-asa? At hanggang ngayon tayo ay umaasa. Amen? Kapag ang tao tinanong mo, sasabihin sa'yo ng tao, ang maraming pangako. Magbibitaw siya ng maraming pangako na kung saan ikaw bilang tao ay panghawakan mo rin.
Subalit, tandaan po natin mga kapatid na kapag sa tao ka umasa ay mabibigo ka. Amen? Dahil ang tao, sabihin ko sa inyo, huwag po kayo ma-offend. Ang tao po talaga paasa. Amen? Kaya tayo po mga kapatid, kung magiging palaasa tayo, huwag sa tao. Kung tayo aasa sa Diyos. Amen? Hindi ko sinasabing walang mabuting bagay sa atin. Amen? Sapagkat tayo na sa Panginoon na. Ay na kay Kristo. At sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. Amen? All things are passed away and behold, all things are become new. So, ibig sabihin, hindi na tayo kagaya ng dating ugali natin kung sino tayo dati. At sabi ng Biblia, sabi ni Paul, masdan na lahat ng bagay ay naging bago na. So, ibig sabihin, bago ka nang nilalang. Amen? So, there is something new in your life. Amen? Sabi ron, lahat ng bagay, ibig sabihin, yung lahat ng pangit at hindi maganda sa iyong pagkatao, inalis na ng Diyos yun. Amen? Kung ikaw ay dating manginginom, ikaw ay dating sugarol, ikaw ay dating naninigarilyo, o ikaw ay dating sabungero, ano ka ba dati? Lahat ng iyo, sabi ng Biblia, lumipas na iyo kung talagang tunay mong tinanggap si Kristo. Kung ikaw ay tunay na nananampalataya kay Kristo. Diba? Wala na yung pagkataong yun. Tayo'y bago ng nilalang. Sapagkat tayo na kay Kristo na, tayo na sa Panginoon na. Kaya nga, nilayo ng Diyos, sinabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 1, sabi roon, chapter 8 verse 1, sabi roon, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Eh dapat bilang Kristyano, tayo namumuhay hindi ayon sa laman. Amen? Dahil ang laman laging kontra yan sa Espiritu ng Diyos. At yung laman yan, laging dadaling ka sa pagkakasala. Amen? Pero kung ikaw ay susundin mo yung nasa ng Espiritu ng Diyos, no? Tandaan po natin mga kapatid, walang bagay na ituturo sa atin ng Espiritu ng Diyos na ikakapahamak natin. Amen? Walang ituturong Espiritu ng Diyos na kung saan magdadala sa atin sa kapahamakan. Dahil napakaliwanag ng turo ng Biblia, sinabi ng John chapter 14 verse 26, sabi ng Bible, sabi ng Panginoon Jesucristo, sabi ng But the Comforter, which is the Holy Ghost, He shall teach you all things. Amen? And bring all things unto your remembrance whatsoever I have said unto you. Ibig sabihin, ang laging udyok ng banal na Espiritu sa atin ay mabuti. Amen? At hindi masama. At yan ay kung ikaw ay tunay na nasa Panginoon, kung ikaw ay tunay na ligtas, naroon sa iyo yung tinatawag na banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Na doon yung Holy Spirit na kung saan nagtatrabaho sa atin, gumagawa sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Amen? Kaya nga kapatid, tandaan po natin lagi, kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano, pero wala kang habas na gumagawa ng kasalanan, at tila ba parang okay lang sa iyo, at walang banal na Espiritu na pumipigil o nag-uudyok sa iyo, pagtaka ka. Question mark ang kaligtasan mo, kapatid. Amen? Dahil napakaliwanag ng turo ng Biblia, may banal na Espiritu. May Holy Spirit na kung saan ay narito sa atin, mga kapatid, nananahan sa ating katawang pisikal. Amen? Yan ang sabi ng Biblia. Sabi ni Pablo, ang ating katawang ito ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. No? Kaya, mga kapatid, huwag po natin kakalimutan ang bagay na yan, na tayo po bilang mga nasa Panginoon, merong Holy Spirit. Amen? Merong banal na Espiritu na nagtatrabaho po sa atin. Are you still with me? So, dito mga kapatid, makita po natin yung talata na kung saan ayon sa sulat ni Apostol Pedro. So, verse 15,
Meron pong 7 bagay na kung saan makita po tayo hanggang sa huling talata sa verse 18 ating binasa. No, this is about the reason of your hope. Our hope as a Christian. So ano ba ang mga bagay na mahalaga malaman natin sa umagang ito? Ayon sa nais ng Diyos. Verse 15, the Bible says here, but sanctify the Lord God in your hearts. Amen? Nakita niyo po ang sabi ng Bible, mga kapatid, but sanctify, sino? The Lord God in your hearts. Kaya mga kapatid, no, kung talagang nandiyan na sa atin si Kristo, kung nandiyan na sa puso mo si Kristo, sabi ng Bible, but sanctify the Lord, sabi doon, but sanctify the Lord God in your hearts. Nandun na ating pakabanalin, no, yung ating puso, sapagkat mga kapatid, maliwanag ang sabi ng Biblia, sa ating puso nariyan ng Diyos. Amen. Kung tayo ligtas, are you with me? Ligtas ba tayo, mga kulit? Ligtas ka ba? Amen. Kung ikaw ay ligtas, sabi ng Biblia, but sanctify the Lord God in your hearts. No, at ang kausap ni Apostle Peter dito ay mga Kristiyano, mga mananampalataya, siya nagpapaalala tungkol sa bagay nito. No, sapagkat napakahalaga na atin pong pabanalin, no, ang ating mga sarili sa harap ng Diyos sapagkat nasa atin ang Panginoon. Amen? Dapat hindi po natin dinidefile. Are you with me? Hindi natin dinidefile ang temple, ang tahanan ng Diyos. Napakaliwanag din sabi ng Biblia. Amen? Sa 1 Corinthians chapter 3, please. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. Sabi ng Bible, but sanctify the Lord God in your hearts, and not to defile it. Amen? Hindi natin dudungisan, hindi natin dudumihan. Nandiyan na po kayo? Verse 15, ang sabi po ng Bible, if any man's, 16 rather, verse 16, sabi dyan, know ye not that ye are, look at the word ye are, sabi dyan, ye are the temple of God. Amen? You see that? And that the Spirit of God is what? Dwelleth in you. Okay, kung ikaw Kristyano, kapatid, ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa iyo. Kung sinasabi mong ligtas ka, nasa iyo ang Holy Spirit. Amen? Kaya nga lagi ko kayo tinatanong, ligtas ba kayo? Ligtas ba tayo? Kasi kung ligtas tayo, may Holy Spirit. And maliwanag ang sabi ni Paul sa verse 16. Now, ano ang babala ng salita ng Diyos ayon kay Apostol Pablo sa verse 17? Sabi ng verse 17, if any man defile, look at the word defile here. If any man defile, what? The temple of God, him shall God destroy. Amen? Him shall God destroy. Kaya ang sino man, kahit sino ka pa, no? Basta dinungisan mo ang templo ng Diyos, patay kang bata ka. Amen? Hindi nagkamali ang Biblia. Sabi dyan, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. Kaya tingnan niyo po, yung mga, hindi naman natin nilalahat, pero meron talagang tao na nagsasabing sila'y sa Panginoon, sila'y Kristiyano, pero hanggang ngayon nagbibisyo. Amen? Naninigarilyo. May inom ng anak. Eh sabi ng Bible, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. O kaya marami sa mga Kristiyano na pasaway, ano po, makikita natin na kakapiraso na lang yung baga. Amen? O tuyot na yung baga. Bakit? Abusado.
Amen? Dinudungisan ng templo ng Diyos. Napakaliwanag ng salita ng Diyos. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. Wawasakin ka talaga ng Diyos. Pupuksain ka niya. Kapag dinungisan mo ang templo ng Diyos. Amen? Tahanan niya yun eh. Tahanan niya ng Holy Spirit. Diba? Tapos saksakan mo ng kung ano-anong bisyo. Ha? Hindi lang bisyo, minsan immorality. Oh, maraming, di ba? Sinasabi nila, sila isa Panginoon. Pero namumuhay siya, immoralidad. Kaya isa, maraming tao may sakit. Bakit? Dahil doon. Dinidefile nila yung templo ng Diyos. At tanda po natin mga kapatid, kailanman hindi nagbibiro ng Diyos. Sinabi nga ng Bible, God is not mocked. Amen? For whatsoever a man soweth, that he shall also reap. Kaya kung ano yung tinatanim mo ngayon kapatid, pinangaanihin mo pagdating. Maniwala ka sa akin. Sinabi ng Bible yan. At hindi nagbibiro ang Diyos. That's why we as a Christians, sabi ng Biblia, we need to sanctify the Lord God in our hearts. Amen? Hayaan natin ng Diyos ang siyang maghari sa buhay natin. Amen? Hindi yung gadgets, hindi yung pera, hindi yung mga material na bagay, kundi hayaan natin na ang Diyos siya ang maghari sa buhay natin ito. But sanctify the Lord God in your heart. And do not defile the temple of God. Paano ba natin magagawang pabanalin ang ating sarili para sa Diyos? Kaya nga mga kapatid, alam niyo po isa nakakatuwang bagay. Merong Bible. Merong salita ang Diyos. Ano sabi ko nung last time sa ating Bible study, Brother Biboy? Itong salita ng Diyos, ito ang manual natin sa buhay. Gaya na lamang ng pagbili ng isang appliances. Diba? Sa department store, bibili ka ng appliances, let's say electric fan, aircon, and whatsoever. Pag bukas mo ng box, may kasamang manual. Diba? At yung manual na yun, doon mo titignan kung paano mo gagamitin yung appliances na binili mo. Ewan po ba? Doon mo makikita na, dapat pala, saksak muna. Pindutin mo ito, okay. Gamitin mo yung remote. Diba? So yun, andun yung manual. Talagay. Kasi kung hindi mo gagamitan ng manual, hindi kang marunong, masisira. Amen po ba? Ganon din sa Panginoon, ang Biblia, salita ng Diyos, manual ng buhay natin. Kapag hindi po natin yan tinignan, hindi po natin yan isinaalang-alang, ang buhay natin, maaaring masira. Amen po ba mga kapatid? Tingnan ninyo, maraming Kristiyano ang sira ang buhay. Bakit? Hindi marunong tumingin sa manual. Hindi isinasaalang-alang ang salita ng Diyos. Pero kung mga kapatid ngayong umaga ito, sasabihin ko po sa inyo na isa sa kaparaanan upang ang ating sarili, ang ating puso ay ating mapabanal sa harap ng Diyos, we need this book. Amen? We need this holy book. Are you with me? Dahil ito magtuturo sa atin kung paano tayo mamumuhay na merong kabanalan sa harap ng Diyos. Are you with me? Walang ituturo ang Bible sa atin na turuan ka ng Bible na pumatay ka. Amen? Na ikaw ay magnakaw. Ikaw ay, di ba? Gumawa ng krimen. Walang kautusan ng Diyos na gaya niyan, mga kapatid. Ang laging nais ng Diyos ay
Turuan tayo na lumakad ng ayon sa kanyang kalooban, ng ayon sa kanyang nais. Yun lang. Amen? At hindi niya nais na, alam niyo, papahamak tayo. No, at dito, sa ating pong teksto, no, si Apostol Pedro ay nagpapaalala na mahalaga na ating pong pagkabanalin ang Diyos sa ating puso, no, sa ating buhay. Kaya natin ang Diyos ang mag-drive sa atin. Kaya nga, kapag tayo may mga gagawin o desisyon man, palagi po natin i-acknowledge ang Diyos. Amen? Panginoon, tama po ba itong gagawin ko? Lord, ito bang aking desisyon ay hindi makakasagasa sa sino man, lalo tigit sa iyong mga salita? Kaya tinatawag na acknowledgement sa Panginoon. Sapagkat tunay naman na sinabi ng Bible sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. And in verse 6, acknowledge Him. Amen? And He shall direct thy paths. Itutuwid ng Diyos, mga kapatid, ang ating mga baluk-baluktot, liku-likong landas. Kaya kung sa kanan sa atin, sabihin ko po sa inyo, o kahit ako na pastor, hirap ako eh. Hindi ko kayang mamuhay na matuwid kung wala ang Diyos sa buhay ko. Amen? Pero salamat dahil ako'y may Diyos na siyang gumagabay sa akin sa pamagitan ng kanyang salita. Ako'y hindi perfecto, pero ang aking Diyos ay perfecto. Amen? Na siyang nagtuturo sa akin. Amen? Ng mga bagay na kailangan kong gawin bilang isang Kristiyano. Amen? At hindi lamang sa akin, mga kapatid, maging sa bawat isa po sa atin na mga nakakilala sa Panginoon. No? Napakahalaga po ng bagay na yan. So, ating pakabanalin ang ating sarili sa harap ng Diyos. At ang isang paraan ng salita ng Diyos. No? Pangalawa, yung panalangin. Amen? Napakahalaga po nung prayer. Maraming mga Old Testament saints and Old Testament prophets na humihingi sa Diyos ng sanctification. Amen? Dahil nadadamay sila sa kalukuhan ng ibang mga Hudyo na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya ayaw nila, gusto nilang kasi when we say sanctification, it is to set apart. Amen? Ay nilang madamay sa puot ng Diyos. Kaya ninanais sa mga taong ito na kung saan ay, no, sila'y pakabanalin ng Diyos at hindi maibilang sa kasalanan na kung saan ay galit ang Diyos. Ganoon din sa atin, mga kapatid, when we pray to God, no, let us ask sanctification. Lord, please, sanctify me. Diba? Si David, sinabi niya, Lord, sanctify me and purify my heart. Amen? Oh. Yan ang pangahalaga niya din. Dahil tandaan niyo po, mga kapatid, wala sa ating dito magsasabi na, ay, ako pastor, malago ako spiritual. Kaya kahit na anong gawin ni Satan, hindi makaka-penetrate sa akin yan. Diyan ka nagkakamali, kapatid. No? Kung yung mga pastor nga ay nalalaglag sa tulay. Amen po ba? Mga yun, lagi nag-aaral ng Bible. Sabi nga natin, walang exempted sa temptation. Are you with me? Lahat po tayo subject dyan. Kaya kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng panalangin sa Diyos
Amen? Yung guidance na palaging hihingi natin sa Diyos, yung protection and yung sanctification. Amen? Upang tayo ay makalakad ng matuwid sa harap ng Diyos. That is what we need, mga kapatid. Kaya, di ba, sabi ng Panginoon sa Israel, be holy, for I am holy. Dapat ang Kristiyano, hindi, dapat ang Kristiyano, banal. Hindi banal-banalan. Amen po ba? Maring nakasuot ka ngayon ng barong, ng long sleeve, ng polo, pero kamusta buhay mo? How's your life today? Ikaw ba'y namumuhay ng tama sa harap ng Diyos? How's your testimony? Wala naman tayo may tatako sa Panginoon. Amen po ba? For we are all transparent before God. Yung mga bagay na hindi nakikita ng kapwa mo tao, nakikita ng Diyos. Diba? Ay sa silong ng kamatis o sa ilalim ng lupa, kita yan ng Diyos. Walang makakalusot. Sabi ng Bible, for the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and good. Kaya alam ng Diyos kung sino yung tunay na namumuhay na may kabanalan. Ngayon kapatid, kung sa sarili mo alam mo na hindi ka namumuhay na may kabanalan, no? Manalangin sa Panginoon. Just ask God, Lord, please help me. Sanctify me. I want to live a holy life. Amen? Amen po ba mga kapatid? Kristyano ka eh. Inligtas ka ng Panginoon. Tinubos ka niya sa kasalanan. No? So dapat ikaw, bilang tinubos ng Diyos, lumalakad ka na may kabanalan. Dahil ang iyong Diyos na pinaglilingkuran, siya'y banal. Amen? Dapat ikaw ay maging banal rin. Kaya ng Diyos. See that? Again, number one, this is about God's sanctification. Now, we need to sanctify the Lord God in our hearts. Amen? Makahalaga po niyan, mga kapatid. Again, look at 1 Peter chapter 3. 1 Peter chapter 3. Verse 15 again. Ano pong sabi ng Bible sa verse 15? Diyan na po lahat. Sabi po ng verse 15, but sanctify the Lord God in your hearts and be ready always. Amen? Ready always. To what? To give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with, hindi natapos doon, sabi niya, with meekness and faith. Bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga manggagawa ng Panginoon. Tayo po yung manggagawa ng Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, sabi ng Apostle Paul, for we are both laborers. We are co-laborers with God. Amen? And we are His husbandry. We are God's building. Sabi ng 1 Corinthians chapter 3. No? At bilang kanyang mga tagasunod, ay nilalayo ng kanyang salita at sinasabi rito na malapat na tayo po ay maging handa madalas. Maging handa palagi sa pagbibigay ng katugunan sa sino mang tao na umaasa at nagtatanong sa atin tungkol sa pag-asang ating pinanghahawakan. And the title of of the Lord's message today this morning is about the reason of your hope. Amen?
Anyway, who is the reason of your hope? The reason of our hope is the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga tayo umaasa, mga kapatid, na one of these days, kapag tayo binawian ng buhay, sa langit, pupunta ang ating kaluluwa. Sapagkat iyon ang pangako ng Diyos natin. And we are hoping for that by faith in the Lord Jesus Christ. Amen? Si Kristo ang ating pag-asa. Amen? Hindi si Bongbong Marcos. Are you with me? Kaya dapat, mga kapatid, maging maliwanag po sa atin bilang Kristiyano na ang ating pag-asa ay wala sa ating sarili. Amen? Ang ating pag-asa ay wala sa ibang tao. Ang ating pag-asa ay na kay Kristo. Sapagkat siyang ating pag-asa, mga kapatid, bilang mga mananampalataya. At ang nais ng Diyos, mga kapatid, kung magkagayon man, ay makita sa atin yung kahandaan sa pagbibigay ng katugunan. Kasi sino tao na magtatanong sa atin, o bakit ka ba Kristyano? Bakit ka ba nag-church dyan sa Berean Bible Baptist Church? Anong meron ba dyan? Darating ang time na mayroong tao mag-upload sa iyo. O paano ba maligtas? Paano ba maging kagaya? How to be you? Amen? Sabi ng iba, yung mga nakakita ng mga magaganda at gwapo, oh bro, how to be you? Fish, how to be you? Amen? Kasi someday, umasa sila na maging kagaya sila noon. Gusto ko rin maging maganda. Gusto ko rin maging pogi. How to be you? Pero din yung mga tao, mga kapatid, nais din nila makilala ang Panginoon. Gusto rin nila maligtas at gusto rin nila magkaroon ng pangako na buhay na wala hanggang sa langit. Amen? Kaya darating yung time na may magtatanong sa akin, paano kung dumating yung pagkakataong yun sa iyo, kapatid? Handa ka ba na ibigay yung katugunan tungkol sa pag-asa na meron ka? Alam nyo, nalulungkot po ako sa mga Kristyano na nagsasabi na hindi nila alam o hindi sila marunong mag-share ng gospel. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Nakakalungkot isipin. Napakaliwanag na sabi ng Bible. Sabi ni Apostle po sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 and 2. Sabi ro, moreover, brethren, I declare unto you the gospel. Amen? Which I preach unto you, which ye have received, and wherein ye stand. Verse 2, by which also ye are saved. Amen? If, take note of this, if ye keep in memory what I preach unto you, unless, ito yung danger, ye have believed in vain. May iba na lamang kung ikaw ay nanampalataya na walang kapuluan. Ay tayo bilang mga ligtas, dapat alam natin yung gospel. Naritain dito yan at dito, mga kapatid. Para ka pumunta ng isang lugar, pumunta ka ng Tagaytay, di ba? Pag nakarating ka ng Tagaytay, makita mo yung Taal doon, makita mo yung mga restaurants, yung Skylands, di ba? O, kaya kapag tinanong ka, ano ba meron sa Tagaytay? Ay, nandun yung Taal. Nandun yung malaking Ferris wheel, yung Skylands, maraming restaurants doon. Basta nasasabi ko, bakit? Kasi na-experience mo eh. Amen? Ikaw mismo sa sarili mo na-experience mo, kaya naikukwento mo. Na-i-share mo. Yun ang meron doon. Baka kaya minsan hindi mo kayang i-share o hindi mo ma-share ang gospel kasi baka hindi mo pa na-experience si Kristo. Are you still with me?
Have you ever experienced Christ in your life? Hello? Kasi kung na-experience mo ang Panginoon, kita mo si Apostle Paul sa road of Damascus, siya mismo mukhaan, na-encounter niya ang Panginoon sa Kristo. Kaya sa usapan ng pagiging apostol, siya yung kaiba eh. Kasi si Kristo nasa langit na, di ba? Nagpakita mo sa Kanya. Pero mga disipulo, nabuhay si Jesus Christ, pero hindi pa siya galing ng langit. Mag-a-ascend pa lang siya sa langit. Amen? Pero si Kristo nasa langit na eh. Nagpakita pa kay Paul eh. Pero makita natin yung humbleness ni Apostle Paul. Ang sabi niya, for I am the chief of the apostles. I'm the least of the apostles. Yung pinaka mababa, yung pinaka-huli, pinaka-maliit. Amen? Pero sa Panginoon, walang maliit, walang malaki, pantay-pantay. Amen? Tell Diyos, He is a righteous judge. Amen? So today, mga kapatid, ito po ayon sa ating pangalawang puntos. So sa ating binasa dyan sa 1 Peter, this is about believers' readiness. Amen? Kaya kung ikaw ay Kristyano, dapat lagi kang ready. You are always ready to give the answer. Amen? You are always ready to preach the gospel, to share the gospel, to proclaim the gospel of Christ. You must always be ready for that. Amen? Dahil wala na tayong kakailangan binigyan na sa atin lahat ng Panginoon Kaya nga sabi ng awit kanina, all power is given unto me. Amen? At yung kapangyarihan yon na sinabi ni Kristo sa verse 16 na Matthew chapter 28, pinasa sa atin ng Diyos yun. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Amen po ba? Kaya nga sabi niya, go ye unto all nations. Ang sabi ron, go ye and teach all nations. Humayo kay turuan ng lahat ng mga bansa. Bautismohan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ng Diyos. Diba? Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. So yung kapangyarihan niyo mga kapatid, gamitin po natin. Amen? Gamitin natin yung kapangyarihan niyo. Bakit ano ba meron sa kapangyarihan niyo? Napakaliwanag na sinabi ng Bible sa Romans chapter 1 verse 16. That power is the power of God unto salvation. Look at us. Romans chapter 1 verse 16 please. Kasi ang ating pinag-uusapan is about believers' readiness. Marami nagsasabi, hindi sila marunong, yung iba nahihiya. At tingnan natin ang testimony ni Apostle Paul. So Romans chapter 1 verse 16, nandiyan na po ba lahat mga kapatid? Verse 16, sabi ni Paul, sabi niya, for I am not, amen, ashamed of what? Of the gospel of Christ. You see that? Kaya sa atin mga kapatid na nagsasabi na nahihiya siya na mag-share ng gospel, shame on you. Amen? Shame on you. Tingnan mo ang buhay kapatid ni Apostle Paul. Sabi niya, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Why? For it is the power of God unto salvation. Amen? Yan sabi ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos tungo sa kaligtasan. To everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Amen? A blessing, mga kapatid. Alam niyo po kung bakit? Dahil tayo po bilang mga nakakilala sa Panginoon, hindi po tayo basta lamang pangkaraniwang tao. Amen? Sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Ang sabi ng John 1:12, but as many as received Him, to them gave He the power to become the sons of God. Bakit become
Kasi dati hindi. Amen po ba? Nung ikaw ay ansipa, hindi mo pa tinatanggap si Kristo, hindi ka pa tunay na nananampalataya kay Kristo, hindi ka pa anak ng Diyos. Amen? Subalit nung ikaw ay tumanggap sa Kanya at ikaw ay nanampalataya kay Kristo, sabi ng Bible, no? Binigyan Kanya ng kapangyarihan upang maging anak ng Diyos. Let me ask you, lahat ba ng tao anak ng Diyos? Oh, di ba? Kasi may nagsasabi, especially mga kaibigan natin sa labas, lagi nila sinasabi, lahat ng tao anak ng Diyos. Eh kung lahat ng tao anak ng Diyos, bakit may pupunta sa impyerno? Ngayon mga magulang, tanungin ko kayo, papayag po ba kayo na yung anak ninyo mapahamak? Napayag kayo mga magulang? Napayag kayo mga anak nyo mahulog sa bangin? Oh, hindi, di ba? Kayo, hindi kayo perfectong magulang, sabi ng Biblia. Pero ang Diyos ay perfectong magulang natin. Lalo tigit, hindi siya papayag na yung kanya mga anak mapapahamak sa impyerno. Amen po ba mga kapatid? At ako'y naniniwala na walang anak ang Diyos na pupunta ng impyerno kung ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Oh. Pero kung ikaw hindi anak ng Diyos, marahil, pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta. Wala akong question doon. Yan naman ang sabi ng Bible. Amen? Oh. Eh tayo mga kapatid, ulitin ko, mapalad po tayo. Sapagkat tayo ay binigay ng Diyos ng kapangyarihan. Inatasan niya tayo upang humayo at ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa Kristo. Upang gaya natin, yung mga taong walang pag-asa, sila'y makakilala sa Panginoon, masumpungan nila liwanag ang ating Panginoon. No? At sila'y magkaroon din ng pag-asa ng buhay na walang ganun sa langit. To be ready always to give an answer. Amen? To every man that asketh you of reason of your reason of your hope, sabi ng Bible. So that is number 2. This is about believers' readiness. And number 3, dalawa lang po tayo dyan mga kapatid. So, tayo po magpatuloy. Look at 1 Peter again. Ito po tayo sa ating text. 1 Peter chapter 3. Again, verse 16. Ayan, nakita po natin. Ayan, ano pong sabi ng Bible sa verse 16? Sabi ng Bible sa verse 16, having a good conscience, that whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Amen po ba mga kapatid? Napakaliwanag po niya. Ang sabi ng salita ng Diyos, having a good conscience. Magkaroon po tayo ng isang mabuting konsensya. Amen? That whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. So, ibig sabihin mga kapatid, ganito yan. Ibigyan ko po kayo ng isang halimbawa. So, tayo bilang mga nasa Panginoon, bilang mga Kristyano, tayo po ay nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Ipinagsishare ng gospel. Pero minsan, may mga tao sa paligid natin na nagsasabi ng mga evil things
tungkol sa atin. Ay, huwag kayong makinig dyan. Business yung mga yan. Ha? Huwag kayong makinig dyan. Huwag niyong pa-entertain yan. Manghihingi sa inyo ng ng abuloy. Ginawa pa tayong mga bata dito buloy. Ha? Yung huwag niyo entertain yan. Huwag niyo pasamahin yung mga anak niyo. Naku. Baka madisgrasya doon, mapahamak kayo doon. Tsaka hindi nyo kilala yung mga yan. Malay yung mga hold-upper yung mga, makidnapper yung mga yan, di ba? Minsan ang salita ng ibang tao. They speak evil things to us sometimes. Diba? Pero sabi ng salita ng Diyos, dito sa ating binasa, sa verse 16, having a good conscience. Sa kabila na lahat ng mga narinig natin bagay na ganyan, ay magkaroon tayo ng isang mabuting konsensya. Sabi dito, sa verse 16, as of evildoers they may, sabi dyan, that whereas they speak evil of you, as of evildoers. Kami magsasalita patungkol sa atin na tayong mga evildoers. Amen? Pero sabi dyan, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Sila'y mapapahiya sa Panginoon. Amen? Sa kanilang mga maling akusasyon sa atin. Diba? About our conversation, our good conversation in Christ. Na yung mabuting hangarin, mabuting layunin natin ay minamasama nila. Silang mapapahiya sa Diyos, hindi ikaw, kapatid. Amen? Nagbibigay ka ng tax, tinanggihan ka, yan. Huwag kang magalit. Ha? Huwag kang magsasalita ng laban sa kanila. Totoo bilang naman, nakakaasar naman ito. Bira, siya na ngayong tinutulungan, binibigyan mo ng pag-asa, tapos alam mo, yabang-yabang na, di ba? Siya meron ganyan eh. Mahirap na nga buhay, ayaw pa sa Diyos. Diba? Oh. Dito, ano ba, kaya nga nasabi ko last time, tayo mga kapatid, mga bisig tao rin tayo eh. May mga personal priorities din tayo sa buhay. Pero bakit tayo nagtsatsaga ng ganito para abutin yung mga taong yan? Hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ano bang gain natin? Meron ba? Diba? So biglang sabi, no, materially, maring wala. Pero spiritually, malaki ang gain natin. Kaya sabi ng Bible, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. Amen? Nandun yung blessing ng Panginoon. Nandun yung crown of rejoicing. Amen? Oh. Anyway, again, napakahalaga po niyan, yung good conscience. No, huwag tayong magagalit, huwag sasamalog natin. Kapag tayo po napaparatangan ng basta sa atin, malinis ang ating konsensya, magandang ating hangarin. Amen? Magandang ating intensyon na sila'y tulungan, akay sa Panginoon. Diba? So, kaya mga kapatid, now have a good conscience. In that case, mararanasan natin yan maraming beses. Pero, mangyari man yan, ang bagay na yan, mga kapatid, panatiliin po natin yung sinasabi ng Bible. Paalam na. Hindi may nabutan yung masturbation. Hindi ba? Okay, so, again, mga kapatid, napakalaga po ng bagay nito. Itong katangian ito, having a good conscience. Diba? Good conscience that whereas speak you evil,
speak evil of you, as of evildoers they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ. Ayan natin yung mga tao na tumutulig sa atin pag-akusa. Ito siya. Okay, thank you po. Minsan nga malulungkot kayo, no? Yung mga, naintindihan ko naman kasi mga tao wala sa Panginoon na. Kapag ini-encourage mo sila, no, na dalhin sa Panginoon, maging yung kanilang mga anak, mga pamilya, ayaw nila. Amen? Tara yung mga anak ninyo, natin sa church yan. Ayaw nila. Pero magugulat ka kapag sa galaan, okay lang sa kanila. Pupunta sa barkada, okay lang. Kahit gabihin, okay lang. Diba? Minsan niya, may kasama pang bisyo yun. Pero pag sa church, ayaw. Bakit? Ano ba meron sa church? May demonyo ba rito? Amen? Oh, may pogi, baka meron demonyo talaga rito. Eh si Satanas naman, nasa lahat ng dako rin yun eh. Amen? He is the prince of the air. Saan yung lugar walang hangin? Oh. Sa outer space. Pero dito, meron. Kaya ngayon, nandito si Satan. Amen? Baka nga katabi mo. Diba? Oh. Huwag ka lang titingin sa katabi mo. Hindi yan si Satan, no? Kapatid mo yun sa Panginoon. Oh, pero pag kami siya ginagamit, si Satan. So, again, number 3, this is about good conscience. No? So, pangilan na po tayo mga kapatid. Number 4. So, number 4, look at the verse 17. Anyway, verse 18, brother, verse 18. Kasi itong verse 17 ay karugtong po ito nung verse 16 kanina, hindi lang po natin nabasa. Sabi niya, for it is better if the will of God be so that ye suffer for well-doing than for evil-doing. Napakaganda po na sinabi dyan. Inabaling makaranas ka ng persecution na ginagawa mo yung tama para sa Panginoon. Kaysa ikaw ay inuusig dahil gumagawa ka ng mali o ng kasamaan. Mas mainam na yung ginagawa mo yung kalooban ng Diyos. Amen? And then sabi diyan sa verse 17, for it is better if the will of God be so that ye suffer for well-doing sa paggawa ng mabuti than for evil doing. Amen? Huwag tayo magsasawa pong gumawa ng mabuti. Yan ang sabi ng Bible. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap if we faint not. So, kahit na tayo po'y nakakaranas ng mga, alam nyo, hindi naman maiiwasan yan. Actually, pangkaraniwan na po yan na may maririnig ka sa ibang tao. Kahit nga sa kasama mo sa bahay, meron eh, di ba? O, lalo pa sa labas. Pero ang blessing lang, nandun yung mabuting konsensya sa atin, malinis ang ating kalooban, ang ating ginagawa, hindi para sa sarili natin, o hindi dahil sa anumang kapritsyo, kundi para sa Panginoon. Amen? Hindi para sa kalayawan. Yan nandun yung good conscience. Amen? Enjoy lang natin yung mga nararanasang mga suffering, sometimes yung tinatawag na persecution. Oh? Hindi may iwasan yan. Because we are the partakers of Christ in the gospel. No? So, nandiyan na po kayo, verse 18. For
verse 18. Yung number 4, mga kapatid, ang ilan na po tayo, number 4, no? Number 4. So verse 17, yes. No, this is about suffering in uprightness. Yes, suffering in uprightness. Siyempre bilang Kristiyano mga kapatid, alam po natin yan. Amen? Na nung ang Panginoong Jesucristo po ay ipinako sa krus, take note of this please. Pinatay niya ang ating kasalanan. Amen? Binatay niya ang kasalanan ng sanlibutan at siya ipinako sa krus. Bumuhos ang kanyang banal na dugo para tayo hugasan. Tubusin sa ating mga kasalanan. No? Binatay niya yung kasalanan. Listen to me carefully. Binatay niya yung kasalanan. At yung katuwiran na nasa kanya bilang Diyos sa ating Panginoong Jesucristo ay ibinigay niya sa atin na kanyang mga tinubos. That's why we are called righteous people. Because of the Lord Jesus Christ. Not because of our own mind. No, wala po tayong kakayanan para gawing matuwid ang ating sarili sa harap ng Diyos. It is only by the grace and mercies of the Lord Jesus Christ. No? At bilang mga tayo po ay representative ng Panginoon, gaya ng sabi ng verse 17, again, napapasahin ko po, let me read again, sabi niya, for it is better if the will of God be so that ye suffer for well-doing than for evil-doing. No, this is about suffering in uprightness. Kaya gaya ng sabi ko mga kapatid, tayo man ay nakakaranas ng samot-saring suffering sa buhay habang tayo naglilingkod, nagmi-ministeryo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, enjoy mo lang yan. Amen? I-enjoy mo yan sa Panginoon. Because time will come, no? Na tayo ay ipopromote ng Diyos, mga kapatid. No? Basta tayo po'y huwag magbabago. Huwag tayong mag-iiba. Manatili yung good conscience sa atin. No? At hindi na baling tayo ay makaranas ng hirap, basta ang ginagawa natin ay tama sa Diyos. No? At huwag na nating pangarapin pa na gumawa ng masama sa harap ng Diyos. Amen? Sapagkat wala pong reward ang Diyos sa mga evildoers. Amen po ba? Wala pong gantimpala ang Diyos. Pero sa mga tao na kung saan ay gumagawa ng mabuti, alang-alang sa Panginoon, no, tinutukoy po rito ay yung mga Kristiyano, dahil kapag ang isang tao ay wala sa Panginoon, hindi po yan gagawa ng tunay na kabutihan. Amen? Kung gumawa man ng kabutihan niya, minsan may kapalit. Something in return. No? Pero kapag ang tao ay tunay na sa Panginoon, suklian mo man o hindi, no? Ang Diyos ang siya magsusukli sa atin. No? Yan po ang tandaan po natin, mga kapatid. Minsan di tayo tumutulong dahil nag-aantay tayo ng kapalit. No? Tumutulong tayo sapagkat yun ang nais ng Diyos. Yun ang manifestation ng isang taong tunay na nasa Panginoon. Are you with me? Amen. Oh. Pero minsan, alam nyo, ikaw na tumulong, minsan ikaw pa masama. Okay, sabi dito, diba minsan paparatangan ka na mali. Pero, no, huwag tayo magbabago. Manatili sa atin yung good conscience. Having the good conversation in Christ. No, there are many people that accuse you, no, na akusan ka ng mali. Pero sa atin bilang mga nasa Panginoon, we need to hold our integrity to God as a Christian. For it is better if the will of God be so that ye suffer for well-doing than for evil-doing. And that is suffering in uprightness. No? So,
Ang huling bagay ngayong umaga na ating pong makita sa ating pong teksto sa umagang ito is in verse 18. Look at verse 18, please. Again, number 1, this is about God's sanctification. Number 2, believers' readiness. And number 3, good conscience. Number 4, suffering in uprightness. And number 5, look at the verse 18. Nandiyan na po lahat. Sabi ng verse 18, for Christ, kasunod po tayo, also hath once suffered for sins. Look at this. The just for the unjust. That He might bring us to God. Napakaganda ng purpose ng Diyos. That He might bring us to God. Being put to death in flesh, but quickened by the Spirit. Napakaganda mga kapatid, no? Kaya kung titingnan po natin ang Panginoong Jesucristo mga kapatid, number 5, Christ is our example. No? As a believers, Christ is our best example. No? Kung ikaw, kapatid, ay nagsasuffer sa iyong buhay, look at the suffering of the Lord Jesus Christ. Amen? If you are weary in your life, look at the weariness of the Lord Jesus Christ before He was crucified. Masdan natin yung patotoo ng ating Panginoon Jesucristo. Because He is our pattern. Amen? He is our best example. Kaya nga bilang Kristiyano, mga kapatid, tayo po ay laging nakatingala sa ating Panginoon Jesucristo sapagkat siya na ating sinusundan. That's why Apostle Paul says, sa mga mananampalataya, follow me as I follow Christ. Amen? Sapagkat si Kristo ang ating sinusundan. Are you with me? We are His followers. Now, hindi po tayo followers ni Kibuloy. Amen? Hindi po tayo followers sa Facebook ng mga vlogger na yan. No, kasi may mga, minsan, may napapanood po ko na mga vlogger na yan na naghahanap ng followers. No? Hindi po tayo followers dyan. Amen? Because we are the followers of the Lord Jesus Christ. No, at yung kanyang pattern ang ating sinusundan. So, napakaganda po na sinabi niya sa verse 18, the just for the unjust. Sipin ninyo, ang Panginoong Jesucristo, siya po ay ipinako sa krus. No, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, nanaog sa lupa. At tayo po ay tinubos sa ating mga kasalanan. Sino ba tayo sa harap ng Diyos? And sabi ng Book of Isaiah, we are a filthy rags before God's righteousness. Before the presence of God, I mean. Maruming basahan tayo sa harap ng Diyos. But still, the Bible says, for God so loved the world, amen? That He gave His only begotten Son, and that is the Lord Jesus Christ. That whosoever believeth in Him should not perish in hell, but have everlasting life. Diba? Nagsakripisyo ang Panginoong Jesucristo para sa atin. Kaya sinabi ng Bible, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Isipin mo, dapat pupunta ka ng impyerno magdudusa ka doon. Pero dahil sa ginawa ni Kristo, meron ka ngayong pag-asa. Amen? Meron kang pag-asa na buhay na walang hanggan sa langit. Because of Him.
not because of your good works. Amen? Not because of your religion, because religion can't save. Amen? Tandaan po natin yan. Paulit-ulit natin sinasabi yan. Hindi ang relihiyon ang magliligtas. Pagano lamang ang naniniwala dyan. Only the Lord Jesus Christ can save. Salamat. That's why He said, I am the way, the truth, and the life. And no man cometh unto the Father but by me. Sabi ng Panginoon. No? At bilang ating Diyos, siya po ang ating sinusundan, siya ang ating pong pattern. No? He is our best example. Kaya nga sabi ni Paul, no? As ye have therefore received Christ Jesus, so walk ye in Him. Kung talagang tunay mo tinanggap si Kristo sa iyong puso, sa iyong buhay, lumakad ka ng ayon kay Kristo. Mamuhay ka ng ayon kay Kristo. Hindi yung mukhang bibig mo Kristiyano ka, pero hindi nakikita sa buhay mo. Madaling sabihin, ako'y Kristiyano, pero nakikita ba sa buhay mo? Nagmamanifest ba sa Kristo sa iyo? Pinasabi ng Bible, as ye have therefore received Christ Jesus, so walk ye in Him. Amen? Because the Lord Jesus Christ is the reason of our hope. He is our hope. Amen? He is our only hope in this world. And that is the title of the Lord's message in this morning. The reason of your hope. Let us all stand and pray. Manalangin